magbasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid. Kasama natin ang ating platform dito na Debaters Convention. At meron tayong debate na magaganap ngayon. At ang topic natin ay patutunayan ng ating affirmative na ang Sabat ng mga Christian ay Sabado. So affirmative natin si Brother Edwell ng Seventh-day Adventist Church at negative naman si Brother Boy Letra ng Roman Catholic Church mga kapatid. So, sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes na presentation, 7 minutes across. Same din sa rebuttal, 10 minutes at 7 minutes second cross. At meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna ang negative, mahuhuli naman ang ating affirmative. Sa ating rules mga kapatid, this is a standard rules ng Russia TV. Rule number 1, ang lahat ng tanong ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 30 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag. Rule number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng 10 segundo ng pagpapaliwanag at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. So tumawag lang ng moderator pag gustong gamitin ang karapatan na ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5, sa first stand, doon nang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali at kung tinatanggi niya na nilatag niya yan during first cross ay automatic next question ko yan. Sabihin lang yung mga katagang hindi ko pa nilatag yan, next question. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng warning sa akin, 2 warning ay may disiplina yan. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ang sunod-sunod na objection at isang clarification and then every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, hindi po pinapahintulutan ang mga ataking naglalarawan sa physical na itsura ng ating mga katunggali. Kasama na din doon yung mga pagmumura na nakasanayan. Pero labas doon, gaya ng salitang nagsisinungaling ka, hindi ka nag-aral, is tinatanggap ko pa din yan as a valid ay yung pupwede mga kapatid. However, since nandito tayo sa Debaters Convention mga kapatid, gusto ko ding i-apply lahat ng hindi pinagpabawal ng salita dito sa loob ng platform natin.
At dito mga kapatid sa ating rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, talo ka na. So hindi ko pinapayagang may tanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, ito lamang ang iral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. By the way mga kapatid, ang inyong moderator, steamer, timer at host na din sa debate na ito. Ako nga pala si Admin Rasha Vista mga kapatid. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth at yung moderator sa inyong debate. So sumasang-ayon at nakalive pala tayo sa YouTube channel natin, Rasha TV mga kapatid, at yung sa aking profile, Rasha Vista. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes sir, yes sir. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes bro, sang-ayon. Okay, so before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna silang magbigay ng paunang salita at ano yung inaasahan ng audience sa kanilang ibibigay ngayon na pagpapatunay or pagmamali. At ano yung inaasahan nyo din sa inyong katunggali. So unahin natin ang ating affirmatibo. Pakilala ka kapatid. Much better you open your cam, bro. Bro Edwell. Yes, friends, bro. Okay. Ako ang salita, bro. Pakilala? Yes, bro. Pakilala ka muna, bro. Well, magandang hapon po sa ating mga kaibigan na patuloy po sumusubaybay dito po sa DIDCON at sa Rasha TV. At ngayon po ay meron po tayong instant debate na nangyari. So, patunayan po natin na ang Sabat ng mga early Christians ay Sabado. At base po sa Biblia at mga referensya. At ang aking pong inasahan, marami po tayong matutunan sa hapong ito. God bless po at mabuhay tayong lahat mga kaibigan. Okay, Brother Edwell Ortaleza mga kapatid, sa talaga tong defensor ng Seventh-day Adventist. Marami na ding debate yung aking na-cater sa ni Brother Edwell. Dito naman tayo sa tututol naman. Pakilala ka kapatid. Maraming salamat Brother Nash, Brother Rush at saka kay Brother Edwell at sa lahat ng mga nandito. So nandito ako ngayon para magbigay ng view ng Catholic Church ayon sa napag-aralan ko, no? At papamalian ko nga na Sabado or Saturday ang Sabat ng mga Kristiyano or day pangkapahingahan o rest day ng mga Kristiyano. So enjoy lang kayo dyan at yun, salamat Brother Rush. Ngayon na ulit ako nakabalik dito, no? At masaya ako makabalik lagi dito sa iyong platform, bro. Okay, Brother John Paulo mga kapatid sa name dito, pero tinaguriin siyang boy letra. Ang tatay yung negative naman as a side dito sa Roman Catholic. At mga kapatid, kung gusto nyo yung mga ganitong content, ganitong pag-uusap, pwede ninyong i-share itong live streaming na ito. Kahit sa profile nyo lang or meron kayong mga forum na alam about discussion, you can share this. Or magtag kayo ng friends mga kapatid kung gusto nyo yung mga ganitong pag-uusap at marami tayong matutunan sa tanghali na ito. So mga kapatid, again, ang topic natin ngayon ay patungkol dito sa Sabat ng mga Christian ay Sabado. At umpisahan na natin ang ating debate. Bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag. Brother Edwell ng Seventh-day Adventist, your time start now, bro. Okay, thank you very much, Brother Rasha, sa inyo pong pagbibigay ng panahon at sa instant debate na ito mga kaibigan. At ika nga naman mga kapatid ay kapag Sabat po ang tinakatak sapagkat yun po ang ating flagship of the doctrine of Seventh-day Adventist at saka yung second coming, no? Yan ay mga flagship of the doctrine of Seventh-day Adventist. Kaya yan po ay talagang mas sugid po natin ipinagtanggol kapag kaiyan po ay inaapakan na po ng iba pong mga ngaral. Kung kaya't ang atin naman po, hindi po sa pagyayabang, atin lamang pong pinatanggol, ibinidipinsa ang mga pagwawalang bahala ng ating mga kaibigan sa araw ng Sabat. Well, mga kaibigan, una pong nating basahin pala
ay itong mababasa po natin dito sa Genesis. Genesis 2, talatang 1 hanggang 3. Ito po ang sabi, mga kaibigan. At nayari ang langit at ang lupa, at ang lahat na natatalaw sa ngayon. At nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. At nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. Talatang 3, sabi rito. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinapahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. So, ito mga kaibigan, na yung pinakasagrado na araw na dapat po natin bigyan ng pansin ay itong pangpitong araw, no? Na ang sabi po rito ay binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin. What is the other word of pinabanal, no? So, ibig sabihin, pag isang bagay ay banal, wag mo yang tawag dito ay lapastanganin. Wag mong basta-bastahin. Wag mong bastusin ang araw na yan kat banal. At sino ang nagpabanal niyan? Ang Diyos mismo. Ngayon, kung yan ay iyong lapastanganan, mga kaibigan, ang Sabat na yan, itong pampitong araw, hindi siya kumikilala sa tao na walang pananagutan dito, mga kaibigan, sapagkat banal na araw po yan. Ngayon po, itong araw na ito na binasbasan ng Diyos, kanya pong iniutos ito, mga kaibigan, sa kanyang bayan upang ito ay ipangilin din ng kanyang bayan, mga kaibigan. Ayon po sa Exodus 20. Talatang 8, ang sabi po rito, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. So malinaw, kaibigan, na itong Sabat na iniutos ng Diyos na alalahanin mo upang ingatang banal, ipangilin, Sabat yan sa Panginoong Diyos. So, imagine mo, kaibigan, ang kahalagahan ng Sabat. Kaya ako, kahit na matagal na po akong Adventist, kaibigan, talagang love na love ko yung Sabat. That is araw ng Panginoon. Yun po ang araw ng Panginoon. That's Lord's Day, no? Okay? Bagamat hindi na topic, pero dahil yan po ang araw ng Panginoon, sapagkat iyon ay kanyang ibinukod para sa kanyang bayan. Okay? O, ang sabi ng iba, sa Panginoon lang naman to. Anong pakialam natin dyan, no? Ibinigay ng Diyos, no? Sa kanyang bayan. Now, totoo bang ibinigay ng Diyos? Opo, mga kaibigan. Dito po sa Ezekiel 20, talatang 12, mga kaibigan. Ezekiel 20, talatang 12, ang sabi po rito, mga kaibigan at mga kapatid. Bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanya. So mga kaibigan, isa pang katanungan dito how to recognize, how to know God. It's wala tayong ibang mapapatunayan kung paano natin kilala ang Diyos. It's about Sabat. Ibinigay niya ang kanyang mga Sabat bilang tanda sa kanila upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila, mga kaibigan.
Now, dadako tayo, no? Dadako tayo sa bagong tipan. Ito po ay iniutos ng Panginoon sa bagong tipan. Napakaingatan pa rin po natin, mga kaibigan, no? Ito po sa Matthew 20, Matthew 24, talatang 20. Ito po ang sabi rito, At magtipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa Sabat man. Imagine mo, kaibigan, takas na pong usapan doon, Wala ka nang iisipin dapat kundi tumakas at iligtas mo ang buhay mo. Pero ipinagbilin ng Panginoon na sana ipanalangin nyo na ang iyong pagtakas hindi mangyari sa araw ng Sabat. Ano ibig sabihin doon? Dahil walang halaga ang Sabat? Mahalaga pa rin, kaibigan. Mahalaga pa rin, no? Ngayon, ang Sabat ay Sabado. Ang dami, mga kaibigan. Mula rito sa Google, translate English to Spanish, Sabat, Sabado, kaibigan, no? At mamaya po, dadagdagan pa natin ang mga ebidensya na ang Sabat ng mga Kristiyano ay Sabado because that is 7th day, mga kaibigan. So, Brother Rasya, tapos na ba ang oras ko? Ay, meron pa pala eh. Okay. So, mga kaibigan, ito. Basahin po natin ang ugali. Ano ba ang okay. Ano ba ang ugali, no? Sabihin natin, ugali naman ni Kristo sa Lucas 4:16. Pero sabihin natin, wala ni Kristo nagsasabado. Ay pagkatapos niyang nabuhay na maguli, hindi na nagsasabado. Linggo na. Well, tingnan natin si Pablo, no? Si Pablo, mga kaibigan, huli na ito. Tumakbo po ito ng mga 4 to 5 years, umakyat na si Kristo sa langit. Ito pa rin ang ugali ni Pablo, mga kaibigan. Basahin po natin ang Gawa 17 talatang 2. Ito po ang sabi. At si Pablo, ayon sa ugali niya, ay pumasok sa kanila at sa 3 Sabat ay nangatuwiran sa kanila sa mga kasulatan. Ugali ba ni Pablo, mga kaibigan? Ugali! No? Ugali. Ang katwiran naman iba. Kaya daw, si Pablo nagsasabat sapagkat doon sa sinaguga ng mga Hudyo. Well, kaya daw si Pablo nagsasabat dahil Sabado, Sabat ang pagtitipon ng mga Hudyo. Sa makatuwid, yun pala ang dahilan. No? Pero mga kaibigan, meron ba tayong mababasa na kahit wala po sa sinaguga ng mga Hudyo, kahit wala sa sinaguga ng mga Hudyo, nagsasabat pa rin po ba si Pablo? Opo, mga kaibigan, meron tayong mabasa ng talata niya, no? Ayon po sa 16:13 ng Gawa pa rin, mga kaibigan, ito Ito, 16:13. At ng araw ng Sabat ay nagsilabas kami sa labas ng pintuan sa tabi ng ilog. Saan po sila nagsabat? Tabi ng ilog So, ibig sabihin, hindi nagsabat dahil doon sa sinaguga ng mga Hudyo. Hindi. Kahit walang sinaguga, kahit walang simbahan, nagsasabat si Pablo, kaibigan. Ulitin ko, 16:13. At ng araw ng Sabat ay nagsalabas kami sa labas ng pintuan sa tabi ng ilog na dooy sinapantahan namin may mapapanalanginan. Okay, thank you. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pagpapahayag ni Brother Edwin. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative, Brother John Paulo ng Catholic. Your time start now, bro. 7 minutes. Alright, so binasa mo sa Genesis, may nakalagay bang Saturday doon? O Sabat lang ang nakalagay? O ikapito lang ang nakalagay? Meron ba nakalagay na salitang Saturday doon? Nagpahinga ang Diyos sa araw ng Saturday. Ano nakalagay doon? Saturday o ikapito? Pili ka. Yun na lang. Ano nakalagay doon? Salitang Saturday o ikapito?
Papakiulit ang tanong, Mr. Time stop pag paulit. Paulit, Brother John Paulo. Sa Genesis, yung nagpahinga ang Diyos ng ikapitong araw, ano ba ang nakalagay doon? Nagpahinga siya ng Saturday o nagpahinga ng ikapito? Ikapito, bro. Ikapito ang mababasa doon sa Genesis. Pero ang ikapito po ay Sabat. Base na rin po sa Exodus 20, also Hanges, na ang 7th day ay Sabat. So walang Saturday. So aminin mo na walang nakalagay na Saturday yan. Sa Sabat lang o ikapito. Meron din, bro. Kung basahin natin yung interlinear Hebrew Greek Bible, Shabbat doon ang mabata. Na wala lang akong hawak ngayon, pero meron yan sa interlinear, no? Hebrew and Greek. Shabbat sa Genesis. Aware ka ba na yung salitang Shabbat or kapahingahan, ikinakapit din yan sa una at ikawalong araw sa Levitico 23:39 sa Hebrew text. Aware ka ba doon? Yes or no? Clarification, Mr. Letter. Anong talata yung binanggit niya? Okay, ika-clarify mo ba, Brother John Paulo? Siyempre, yung Levitico 23:39, nandiyan niya sa Hebrew, yung first day at 8th day is Shabbat. Shabbat yan sa Hebrew. Okay. Kung aware ba siya doon? Aware ka ba doon? Yes or no? Okay. Yes, meron mababasa ng Sabat. Pero hindi po yung 7th day na pinapatunayan ko. Kasi, Brother Paulo, nag-start yun ng 15th day, no? 15th day, yun ang first day niya ay 15th day. Therefore, hindi yun ang 7th day of the week na pinapatunayan ko. Ibang Sabat yun. Alright. So, sa Genesis, sino ang nagpahinga dyan? Sino yung nagpahinga dyan? Bro John, pwede mo bang mas ilapit pa yung bibig mo sa mic? Naka-headset ako eh. Ay, naka-headset. Yun na lang talaga yan. Sige bro. So, di ba ang nagpahinga dyan, yung Diyos mismo, hindi naman yung tao. Yes or no? Sa Genesis. Yes. Tama naman yun. Sinabi mo na ang Diyos ay nagpahinga sa kanyang magpabinastasan niya. Ngunit, sa talatang Exodus, ito'y kanyang inuutos na ingatan mong banal. Ipagtingin mo ang araw ng Sabat na ikapito. Yeah. Yung kalendaryo ba natin o yung pagbilang natin ng araw, sakop ba nun yung Diyos? Kasi Diyos ang nagpahinga dyan, hindi naman tao. Sakop ba ng Diyos ang kalendaryo, ang oras natin? Yes or no? Medyo mahina ang dating. Ulitin ko. Mahina ba? Yes bro, pero ganyan talaga yung Hello, ito nilapit ko yung isang ko sa mic. Yan, alright. Mas malakas bro, mas maganda yan. Alright, ganito na lang siguro. So, Diyos ang nagpahinga dyan, hindi tao. Ay, nawala na naman. Bro. Nawala ba? Hello. Bro, i-try mo kang hindi mag-headset na lang, hindi ba pwede? Okay. Yung na lang, yung speaker mo. Try mo nga. Alright. Ayan. Yan, mas maganda yan. Alright. So, ganito na lang siguro, no? So, yung Diyos ang nagpahinga dyan, nag-confirm ka, ang tanong ko, yung Diyos ba kaparehas ba or sakop ba ng araw, ng oras at pagbilang ng oras at araw natin? Ang Diyos sakop nito? Yes, sagot natin. Kasi nung si Kristo nandito sa lupa, di ba Diyos siya? Ay nagpahinga siya araw ng Sabat, pumasok sa sinagoga araw ng Sabat, kaya saklaw siya. Saklaw ang Diyos. Yes. Next question. Yes. So, doon sa Genesis, sa Genesis, bro, stop mo na. Bro, nawawala yung Bro John, nawawala yung mo bro. Yung signal mo. Napuputol-putol yung boses mo. Bro John Paulo? Ayan, hindi pa din.
Hello, check. Nawawala bro. Baka ibalik mo na lang yung headset mo bro. Ayan, malinaw na. Hindi pa din bro. Hindi pa din. Hello, sound. Hello, sound check. Hindi pa din. Sayang naman. Lumipat ka nga ng medyo lugar. Pwede bang Saglit na. Ay, babalik. try mo nga? Sige. Yan. Yan bro. Bro John Paulo. Bro John. Okay, flash mo na siya. So mga kapatid, habang naghihintay, shoutout kay Jeff T. John Orieta, kay Jose Bayray, nandyan din. Nandyan din si Brother Don Montañez Vlog. Ito din kay Yam Montejo. Ayan. Bro John Paulo. Wala na ba? Hindi pa din bro. Merong mga boses na nahahagip ng mic mo. Merong hindi din. Parang humihina siya ba? Hindi buo yung boses. Yung salita. Saglit lang. Sige. And mga kapatid, shoutout sa ating nasa live dyan sa YouTube channel at sa aking Facebook din mga kapatid. Sa mga bagong pasok dyan, ang topic natin ay patungkol dito sa ang Sabat ng mga Christian ay Sabado. So affirmative natin si Brother Edwell ng Seventh-day Adventist. Negative naman si Brother Poy Letra o John Paulo ng Roman Catholic Church mga kapatid. At nandito tayo sa pagtatanong ng ating Yan. Alright. So, pwede na? Proceed bro. Alright. Sabi mo, yes, sakop, no, doon sa Genesis. So, nabasa mo na ba yung ikalawang Pedro 3:10? Aware ka ba na iba ang oras sa atin at iba ang oras sa Diyos? Aware din tayo dyan. Sagot, aware din tayo dyan. Na may isang araw sa Panginoon, na ang araw natin, araw din ng Panginoon. Di ba? Si Kristo pumasok sinagoga araw ng Sabat. Therefore, saklaw din siya sa literal day ang Panginoon. Next question. Ano yung etymology ng salitang Saturday? Saturday? Okay. Ang sagot natin yun, bro, ay hindi po natin gaanong tanggap yan. Yung salitang Saturday, sapagkat that was dedicated to Saturn. But, dito sa Saturday name, meron po tanggap. Kasi may narinig ako na sa rules no, na sumagot ayon sa tanong, di ba? So, hindi ko tinatanong kung tanggap o hindi. Di ba, hindi naman yun yung tanong ko. Yes. Ang tanong ko, ano yung etymology ng salitang Saturday? Okay, so ano daw yung etymology ng Saturday? Ngayon, ano naman to, pagpapaliwanag to Brother John Paulo ha. So, kung ano yung paliwanag niya dyan, tinatanggap ko pa naman yan kahit para sa'yo ay mali or tama yan. Brother Edwell, meron ka bang counter objection doon or ready ka nang sumagot bro? Counter objection, Brother Rasya eh. Yes bro. Kasi hindi ko naman, at saka wala din sa topic natin Saturday at hindi ko tinatanggap yan eh kasi Sabado yung paksa eh. Kasi ang Saturday talaga, hindi na yan biblical term yung Saturday. That's pagan name. Sabbath day ka. Okay. So, ay gusto ko lang i-confirm Brother Edwell kung next question mo ba to? Next question muna lang siya. Okay, next question. Sabi mo, hindi nyo tinatanggap ang salitang Saturday. Anong klaseng kalendaryo ang binabatayan nyo? Okay. Kahit Saturday yan, Brother John Paulo. Objection, Mr. Moderator. Time stop, objection. Another objection, negative, ano yan? Ang tanong ko,
anong klaseng calendar ang gamit nyo? Kasi hindi mo pala tanggap yung salitang Saturday. Anong klaseng kalendaryo ang gamit nyo? Okay, so Yun yung tanong. kalendaryo? Anong klaseng kalendaryo? Pangalan ng kalendaryo. Kasi maraming kalendaryo. Okay. So, Brother Edwell, meron ka ba counter objection doon bago ako hatol? Sagutin ko na. Sige, ano mo nang sagot mo? Proceed 20 seconds. Yes, meron kaming kalendaryo, Adventist calendar na Sabbath day ang nakalagay sa 7th day, Brother John Paulo. Meron kami, Adventist calendar. Next question. Saan yan kinopya? Saan yan sa Gregorian calendar? Sa Wait lang, Brother John. Para Bro Den, pa-mute mo na, Bro Den, ha? Thank you, bro. Paulit mo na ng tanong, Brother John Paulo. Saan yan nakahango yung kalendaryo nyo? Sa Sumerian, Egyptian, Babylonian, o sa Gregorian calendar? Pili ka, categorical. Okay. And none of the above. Kinopya po ito sa Biblia na 7th day is Sabbath day. Sabbath day is 7th day. Kaya yung Sabbath, sa kalendar na yung mga Adventist, kinopya sa Biblia. Sa Bible ba, ilang oras meron ang pagbilang ng mga Hudyo? Ilang oras lang? Sa isang maghapon? Sa isang maghapon. Ilang oras? Mula umaga, hanggang hapon, 12 hours yun. Kaya sa gabi, 24 hours na. Next question. So, aware ka na iba yung pagbilang nila, tumitingin sila sa araw, paglubog at pagsikat, at sa atin ngayon na ginagamit nyo, tumitingin kayo sa orasan, 24 hours. Aware ka na magkaiba yung reckoning nila at reckoning na ginagamit nyo ngayon? Aware ka ba doon? Yes or no? Aware ako na mali yung reckoning nyo ngayon. Kami, paglubog ng araw, that's already another day. Kasi kami bro paglubog sa Biyernes, Sabat na po yun. Ang bate namin, Sabat na Kaya aware kami dyan na sa mga pinagbabago na mga reckoning of time. Yan. Aware tayo dyan. Saan kayo bumabatay? Yung kabuuang SDA, kung saan ka bumabatay? Sa pagbilang ng mga Hudyo, tumitingin sa araw o tumitingin ka sa relo? Pakiulit ang medyo hindi nakuha natin. Okay. Saan ka tumitingin ng pagbilang ng oras? Tumitingin ka lang ba sa araw, paglubog at pagsikat, o tumitingin ka sa orasan? Paglubog o sa pag-orasan? Okay. So, tumitingin sa oras, tumitingin din sa araw. Time. 7 minutes. Time na? Yes, bro. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang first cross ng ating affirmative sa negative. By the way, Brother John Paulo, mahina talaga yung audio mo, bro, pero naiintindihan naman. At kung hindi natin, pinapaalala ko lang sa iyo ha, na medyo mahina siya. So mga kapatid, before natin puntahan ang negative first stand, shoutout muna syempre sa ating nasa live. Kay Nevik, sabi niya kawawang SDA sa topic na to, paggagamitan ng etymology. Shoutout din kay Jeng Jeng, good afternoon po, watching from Hong Kong. Ayan, shoutout sa mga taga Hong Kong. Jeffrey Sobeliano, watching from Uzamis City. Ayan, shoutout sa mga kababayan pa ha. Shoutout sa mga kapitbahay ko dyan, mga Bisaya. Ayan, mayong udto sa tanan. Jeff T. John, good afternoon. Good after ng umaga di hapon. Shoutout din kay Jose Bayre. Tama yan, ang Sabat ay Sabado. Shoutout din kay Don Vlog. Patunayan mo ang relihiyon mo kung tama. Ano ang basihan mo na ang Bible ay salita ng Diyos? Sino ang Diyos mo? Yan ang dapat mong patunayan. Hindi yung pansinin mo ibang relihiyon para sa pansarili mong interes para makakolekta ka ng pera. Shoutout din kay Yam T. Montejo. Good afternoon, Brad Rasha. God bless. At dako tayo sa presentation ng ating negative Brother Boy Letra sa topic ulit na ang Sabat ng mga Christian ay Sabado bilang negatibo. Your time start now. Alright, so nagkawindang-windang kasi hindi nga nasagot ng direct tanong. Simple lang naman yung tanong ano yung etymology ng salitang Saturday? Kasi take note, galing kayo sa Amerika, hindi naman kayo made from the Philippines. Kaya ngayon ko lang narinig yung salitang 70 Adventist calendar. Walang ganun. Huwag ka mag-invento.
Kung meron man, baka kinopya nyo sa Gregorian calendar. At yung Gregorian calendar, Saturday, Sunday ang mga nakalagay dyan. Yung Hebrew, yung sinasabi yung biblical or sa chronology ng mga Hudyo, hindi naman Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Eh ano yan, iba yan, no? Ang tawag nila dyan, yun nga, Shabbat nga yung isa, no? Yung iba naman, iba din, ibang mga lingwahe po yan, made from Hebrew. Yan ang problema. Yung salitang Shabbat kasi, ano yan kinakapit din niya sa una at ikawalo. So nagpapalit-palit yan ng term. Kasi nga, ang etymology ng salitang Shabbat ay kapahingahan. Diba? Pero, yung Friday, ano yan, yung shishi. Diba? Mga ganyan-ganyan yan. Ganun ba ginagamit nyo? Sa Amerika, ang tawag nyo ba sa Saturday, Sabado? So wala ka sa katotohanan Hindi mo dapat, kung nasa katotohanan kayo, hindi mo kailangan kumapit sa kasinungalingan kung talagang natunay yung aral nyo. Ay, ang problema kasi, dapat kung kinopya nyo yung Sabat ng mga Hudyo, kinopya nyo yung reckoning time nila, pati kalendaryo nila. Tinamad kayo Kumopya kayo Gregorian calendar sa kalendaryo namin. Tapos yung kalendaryo namin, babaguhin nyo, di Saturday, Saturday yan Kung sinabing Saturday, days of Saturn or Saturnus, hindi mo ba yun alam? Iyan yung sinasamba ng mga Canaanites na si Moloch sa demonyo po, no? Kaya kung mapansin nyo yung hexagram, no, na nandun sa may Saturn, planetang Saturn, yun po ang simbolo ni Satanas. Kasi pag sinabing Saturnus, Satanus din niya, ano rin yan means Satan, Satanas, para siya ng Sat Kasi nga si Moloch, sumisimbolo din siya kay Satan o sa demonyong kambing. Levitico 17, talatang 7. Aral ng demonyo. Hindi kagaya ng Sunday, no? Ibig sabihin, Koryakun. Ibig sabihin, belonging to the Lord's or Lord's Day. Andiyan yan mabasa sa letra por letra, Revelation 1:10, letra por letra na nag-worship si St. John ng Sunday. Kaya mali kasi ang ginawa nyo. Nag-invento kayo ng sarili nyong aral, tapos ginamit nyo yung kalendaryo namin. Hindi nyo naman, ikaw, sinauna kang tao, bro. Pag tumitingin ka ng oras, tinitidnan mo lang yung araw, tinitidnan lang yung araw dyan, bro. Walang orasan niya, bro. Tinitidnan nila araw, masikat na yung araw. O paano na, tinitidnan, magaling sila sa pagtingin ng araw, bro. Kasi may pag-aaral kami ngayon dyan kasi malapit na yung Semana Santa at ang chronology niyan, yung pagbilang ng time ng araw ng Passion of Christ based doon sa chronology ng mga Hudyo. Kasi nga, yung ginagamit natin ngayon, no, hindi pa fully developed on that time kasi wala pang Catholicism. Yung Catholicism, naggawa rin kami ng sarili namin kalendaryo, hindi kasi kami tamad Kayo kasi tinamad kayo, tapos nag-invento. Meron 7 days sa calendar, wating ganyan bro Wala kayong matatalinong tao sa church nyo, hindi kagaya sa Roman Catholic Church. So again, yung ginamit mong talata, no, hindi po applicable yun sa kalendaryo yung Genesis. At sinabi lang naman doon, ikapito nagpahinga. Hindi po yung kalendaryo, ginagawa din po namin yan. 6 na araw kami nagtrabaho, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes hanggang Sabado. Yung pagdating na linggo, ikapito, kami sa Diyos, Genesis na yun, Shabbat. Shabbat din, una at ikawal, Shabbat na din sa Diyos sa Hebreo 4:5 sa 7, inalis ang Sabat na ikapito sa unang nadatnan ng unang balita, letra por letra, pinalitan ng may natitira at meron pang natitirang Sabat. Di natira yung una at ikawalo, ano nangyari, ano katuparan? Hindi, Lord's Day, letra por letra, Sunday, kaya nga dami nag-translate sa Sunday niyan. Hindi mo ba yun alam? 10 Bible translation, yung Koryakon, translate Sunday. Kahit nga yung Google Translator, English to Greek, i-type mo yung Greek na Kyriaki, letra por letra dun No, yung salitang Hebrew dun. Ita-translate to Google Translators. Sunday, hindi naman neutral yun
Walang alam, hindi yun Catholic, hindi yun tao, no? Ano lang yun, AI lang yun. Kasi naka-inline kami sa katotohanan. Hindi ko kailangan dito guys mag-invento ng mga kung ano-anong bagay-bagay para lang ako lumaban at manalo. Totoo naman eh. No? Hindi lahat ng Shabbat sa Diyos. Kasi may Shabbat din yung mga satanista. No, ang ginagawa nyo po, Shabbat po yan ng mga satanista sa Saturno. Sinasamba nyo po si Saturno. Si Moloch po ang sinasamba nyo. Kasi hindi naman po si Kristo. Kasi kung si Kristo sinasamba nyo, belonging to the Lord, hindi belonging to the Saturnos. Kung sinabing Saturno, belonging to the Saturn, to Saturno, to Moloch, doon kayo sumamba. Belonging sa demonyo, hindi belonging sa Diyos, hindi kayo sumamba na belonging sa Diyos. No? Letra po letra yan eh. Kyriakos, Kyriaki, Sunday yan eh. Sabihin na Sunday, Deis Dominica. Sabihin, Deis Dominica, Deis Lord, Dominica, Deis Dominica, belonging to the Lord. Hindi kayo belonging to the Lord, belonging to the Satan kayo. Ano nangyari sa inyo? Belonging to the Satan? Ay hindi kayo Kristyano kasi Christ is equal to Lord, Lord's Kyriaki, Lord's Day, Kyriaki Hemera, araw ng Diyos. O ano ba tayo? Eh Kyriaki din tayo, pagmamayari din tayo ng Diyos. Sa Sunday, saan mabasa letra por letra. Hindi na nagputol-putol ng tinapay. Hindi niya sa Acts 20 verse 7. Acts 20 verse 7, yung term na pagpuputol-putol ng tinapay, letra por letra, equals to the worship. Yan ang kapalit ng salitang worship. Kaso nga lang, special yan kasi yan ang highest form of worship. Yan ang pananatili kay Kristo, letra por letra, John 6 verse 50 to 55. Sino man ang kumain sa aking at uminom ng aking dugo, siya mananatili sa akin at ako'y sa kanya, belonging to the Lord's. Kailan ginawa yung belonging to the Lord's? Doon sa John 6, letra por letra. It is Sunday, letra por letra, letra por letra. Acts 20 verse 7, letra por letra. Hindi sa Saturn's Day. Saturno pala kayo, bumira. Saturday, ginamit nyo. Tinanong ko, bro, anong terminology ng Saturday? Simpleng tanong, hindi ako tiwala diyan, ba't gumamit kayo ng kalendaryo, may nakalagay Saturday kalendaryo? Sige nga, humanap ka nga ng kalendaryo pa rin nakalagay na Saturday. Kahit kalendaryo dito sa Pinas, hindi naman nilalagay linggo kasi English tayo dito. Social yung mga Pinoy Inglesero mga Pinoy. Nakalagay diyan, Saturday talaga. Kung mo kami nakuhin, wala kang kalendaryo, nangingi ka lang dyan sa sa Water District Water District, bigyan ka niya kalendaryo Saturday. Tapos may mga Christmas doon Tinamad kayo, pambihira kayo. Dapat kinuha nyo yung kalendaryo ng mga Hudyo. Kasi pagalitan kayo ng mga Hudyo, sabihin itong mga estita tamad hindi kasi kayo bansa, hindi kayo bayan, wala kayo. Hindi kagaya ng mga bansa, Egypt may sarili kalendaryo, may Chinese may sarili kalendaryo, may sarili din silang kalendaryo, may sarili silang oras. Meron din kami sarili. Bakit nyo kinopya? Kopya kayo, tapos makarunungan pa kayo. Huwag nyo kasi kopyahin nyo sa amin. Sa demonyo talaga, Saturday nakalagay dyan, hindi naman Sabado. Kailan lang yung Sabado? Kailan lang lumito Sabado, galing kayo sa Amerika. Hindi mo matanggihan kasi lahat ng mga, yung original talaga niyan, Latin, Saturday, days of Saturn. Yung Sunday, yung Sunday, Kyriaki, ibig sabihin, Lords, belonging to the Lords. Kailan yung belonging to the Lords? Ano yung ibig sabihin ng Kyriaki or belonging to the Lords? Or nandun ka sa kay Kristo, or dyan nga sa John 6 verse 50 to 54. Sino man kumakain sa akin at uminom sa akin dugo, kumakain ng akin laman, siya'y mananatili sa akin at ako'y sa kanya, letra por letra. At ito, linaw niya, ang kumakain ng tinapay na ito ay muling bubuhayin magpakailanman. Verse 50 to 54. Letra por letra yan Kaya nga pumapasok si Kristo, si Paul, sa mga sinagoga para makipagkatuwiranan. Kahit ako pumasok din ako sa inyo, makipagpapirinanan ako sa inyo sa araw ng Sabado Sasabihin ni St. Paul doon,
Yung araw ng Sabado, hindi yan belonging to the Lord. Tsaka hindi yan Saturday nakalagay dyan kasi wala pang kalendaryo yung mga SDA. Kukopya pa lang sa Catholic Church yung mga SDA. O, di ba? So, ang conclusion dito, napatunayan natin yung mga SDA, may katamaran ng konti, nag-invento ng aral ng Saturday, pagbilang ng araw, pinopya sa Catholic Church, Gregorian calendar, no? Tapos, ang konsepto nila, yung chronology nila, doon daw sa mga Hudyo. Hindi, kunin nyo sa mga Hudyo, hindi yan March eh. Pwede mo paghaluin yan. Hindi nagkamali na kayo, dapat hindi na kayo araw na lang para sa unang tao. Tapos wala sa Bible, hindi na kayo nakaintay sa Bible, ang labas nyo, Hudyo-Hudyuhan. Hindi naman ako totoo kung Hudyo-Hudyuhan kayo eh. Hindi dyan yan, pahayag 2.9, pahayag 3.9. Sinagoga ni Satanas, sino si Satanas? Hindi si Saturno, si Moloch, si Lucifer, half human, half bull. Bull yan eh, si Moloch eh. Eh, tinan mo nga yung Shabbatic goat. Sino si Shabbatic goat? Lahat ba Shabbat, mabuti, Shabbatic goat, sino? Si Baphomet, yun yung Moloch. Sinasamba ng mga satanista, kaya yung mga satanista, time na. Okay, so dyan tayo nagtatapos ang ating negative. Dako tayo sa 7 minutes na unang pagtatanong ng affirmative sa negative. Your time start now, bro. Okay, thank you very much. Mr. John Paulo, kanina binanggit mo na ang Sabbath ay hindi belong to the Lord. Tama ba? I-confirm ko lang sa iyo kung yes or no ba? No, kasi ang Shabbat sa Old Testament, meron din una at ikawalo, Levitico, Deuteronomy, Talatang 39. Yung sa inyo, kasi yung sa inyo, inalis na yan, ang natira, una at ikawalo, Hebreo 4.4 sa 7. At ano nang gamit nyo? Kalendaryo namin, itinakwid na namin yung Sabbath ng Saturday. Saturday na yan, Next to question. the Satan. Next question. Saturday. Okay, pinakonfirm ko sa iyo kung ang Sabbath ba ay belongs to the Lord. Sabi mo no. Ito ang mababasa po natin sa Exodus 20 verse 10. Ang sabi rito. Stop po na, time stop. Objection natin, brother negative. Hindi no ang sabi ko. Sabi ko hindi sabi ko hindi siya hindi belonging to the Lord. Hindi ko sinabi na hindi ako tutol doon. Belonging to the Lord din siya. Okay. Kasi nga merong una at ikawalo. Inalis hindi kapito sa New Testament ang natira una at ikawalo. Yun yung Sunday, Lord's Day. Okay. Nag-object ka doon sa premise ng pagtatanong. Brother Edwell, meron ka bang counter-objection doon? Sige, kung inaamin niya rin pa na pala na ang Sabbath ay belongs to the Lord, okay na tayo doon. Wala tayong problema doon. Okay. So ganito bro, kung magre-rephrase ka ng tanong, okay lang din at i-on ko yung time. However, Brother John Paulo, any observation sa kabilang panig kahit pa nagsisinungaling siya or nagsasabi siya ng totoo, ay tinatanggap ko pa din yan as a valid question, ha? So Brother Edwell, proceed ka lang bro. Time resume bro. Okay. Ulitin ko lang ito para to confirm lang sa mga viewers natin, no? Sabi rito, ngunit ang ikapitong araw ay Sabbath sa Panginoon mong Diyos. Brother John Paulo, ang Sabbath ba ay belongs to the Lord or hindi? Tapos mo na mga bro. Saglit. May parcel ako na kaya naman question. Okay mga kapatid, so dyan pause muna yung ating time. Okay, shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live at meron na lang tayong 5 minutes and 32 seconds sa pagtatanong ng ating affirmative. Shoutout din kay Pastor Rian Puentes, shoutout din kay Jeng, kay Rinaldo Pudong Romo, kay Nievek at kay Jeffrey Sebeliano. Siyempre, nakalimutan kong i-shoutout pala yung lahat ng tropa na nandito sa Debaters Convention sa pangunguna ni Brother Albert Hinkel, mga kapatid. Kasama natin na ngayon si Brother Ronaldo ng JW Nen Despidiones, yung aming Mother Earth dito. Brother Marty Centeno ng Pretty Riz. At si Stephen Jones Sandoval ng Seventh-day Adventist. At shoutout sa inyong lahat, mga kapatid. Nakapasok din kanina si Brother Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist. Shoutout sa iyo, bro. Ayan. So, ang topic natin mga kapatid, Brother John Paulo, magsabi ka lang ha kung ready ka na.
ay patungkol dito sa ang Sabat ng mga Christian ay Sabado. So affirmative natin yung nagtatanong, negative naman natin yung tinatanong si Brother John Paulo. Ayan mga kapatid, so by the way mga kapatid, naka-live tayo ngayon sa Russia TV mga kapatid. Sa itong neutral platform kung saan pwede kayong mag-debate patungkol sa religious debate mga kapatid. At I am also pwede din akong mag-cater ng mga political debates gaya ng kahapon. Ayan, so pwede nyo tingnan dyan. Mag-PM lamang po kayo kung gusto nyo yung mga ganitong gawain. Nagpo-podcast din ako mga kapatid. At pwede natin pag-usapan yung mga setup ng ating podcast. Ayan, so meron din akong Russia TV group. Doon ay nagde-discussion yung ating mga debater. At madalas doon nag-uumpisa yung mga hamunan. So pwede din yung bisitahin yung aking group, Russia TV group mga kapatid. At sa aking TikTok din, Russia TV. Ayan, medyo hindi ako nakakapag-live dyan. Pero paki-follow na din. Ayan, sa ating YouTube channel naman, meron tayong iilan na nanonood dyan. Nakikita ko kayo, syempre. At happy viewing sa lahat ng nasa YouTube natin. Brother John? Wala pa din. Okay, shoutout din mga kapatid dito kay Randy Cajoles, syempre. At dito din sa ating si Mark Umbao, si Riwel Celebran, Noel Perfecto, Jesse, mga kapatid, si Jose, si Ryan, at si Johnny mga kapatid. Si Zach Jacob din, shoutout sa kanya, si Dritz, at yan yung ating mga tropa na nandito sa loob mga kapatid. Shoutout sa inyo. Bye na bro. Bye na bro. Okay na bro. Okay na bro. So, okay, tuloy-tuloy tayo bro. Pakiulit mo na yung tanong ni Brother Edwell bro. Okay. Ika. Nalimutan ko tuloy kung ano yung huling tanong. Next question na lang bro. Next question na lang. Sige. Sabi mo ba? Sunod na tanong. Okay. Brother Jando, kailan ba nagkaroon ng pangalang Saturday sa 7th day? Kailan nagkaroon ng salitang Saturday? Exist yan sa Amerika. Galing lang kayo ng Amerika. Doon na kayo kila Ellen G. White pasimulain. Sa English doon, Saturday doon, hindi doon Sabado bro. Walang Sabado doon eh. Huwag nyo nakuhin yung sarili nyo. Kalendaryo namin umihiran doon bro. Kinopya nyo. Okay. So sa mga tuwid, ang pangalang Saturday ay medyo alin ba ang una? Saturday o Sabbath day? Alin ang una? Ang una sa inyo, Saturday, kasi nung pinanganak si Ellen G. White, may kalendaryo sila. Nakikita niya yung kalendaryo namin na salitang Saturday. Lagi niya binibigkas ng bibig yung propetisa niyo yung salitang Saturday. Hindi niya binanggit yung salitang Sabado kasi di naman Pinay si Ellen G. White bro. Yun yung tanong ko. Una talaga sa inyo Saturday, so belonging to the Satans kayo bro. Saturno. Next question. Sa Biblia, ang 7th day ay tinatawag na Sabbath day. Sinasangayunan mo ba ito? Oo, pati yung una at ikawalo, andyan yung sa Levitico 23:39. Sa New Testament, inalis na yung ikapito ng sa mga Hudyo. Ang natira, yung una at ikawalo, Levitico 23:39. O di, yun yung Lord's Day, Karyakwi Himera, nandiyan niya sa Revelation 1:10, Katuparan, John 6, 53 to 54, pagkain ng aking dugo at pag-inom ng aking laman, siya sa akin ako sa kanya. Okay. So, regardless kung sa Hudyo o hindi sa Hudyo, kasi wala naman sa ating topic, diba? Regardless doon. Sa mga tuwid, inaamin mo na ang 7th day objection? Anong objection natin? Negative? Hindi ko sinasangayunan nyo regardless niya kasi ang paksa, patutunayan niya na ang Sabado ay Sabat ng Kristiyano. Okay. Doon sa premise ng tanong, object ka. Brother Affirmative, meron ka bang counter-objection doon? Counter-objection ko. Proceed. Kasi sa Genesis ko tinatanong, Brother Russia eh. Wala pa namang Hudyo doon sa Genesis eh.
Okay. Therefore, regardless of Hudyo or Gentile, basta inaamin mo ba, no? Inaamin niya na ang 7th day ay Sabat. Okay, okay. So ganito, again, Brother John Paulo, any observation sa kabilang panig, kahit tama yan or mali para sa iyo, tinatanggap ko pa din yan as a valid question. Okay. So Brother Edwell, tanong ka muna bro, tapos tingnan natin yung paano sagutin ni Brother. Narinig ko na. Wait lang bro, ipaulit ko muna. Brother Edwell, paulit bro. Okay. Sa Genesis, regardless kung ito yung sa Hudyo o sa Gentile, ang 7th day ba ay tinatawag na Shabbat? Sagot? Yes, tinatawag na Shabbat pero hindi Saturday. Ngayon, yung sa Genesis, kanina ko pa sinasabi yan, araw ng Diyos yan, ikalawang Pedro 3:10, hindi mo pwedeng ipailalim ang Diyos sa kalendaryo. Again, ikalawang Pedro 3:10, hindi mo alam yan. So hindi siya bilong sa Hudyo, sa Kristiyano, kung saan-saan. Hindi siya tumatanda, hindi siya bumabata. Kasi ang una, walang... Next question please, next question. Okay. Tingin sa sagot na yes ang sagot mo. Therefore, sumasangayon ka na ang Sabat ay 7th day at ito ay araw ng Panginoon. Yes or no? Yes, hindi sa kalendaryo. Yan po ay Sunday. Kasi nga po, kagaya ng ginawa namin, 6 na araw kami nagtrabaho. Yung ikapito sa Diyos, hindi namin ipinailalim sa kalendaryo. Kaya nakabatay kami sa Genesis. Sa ikalawang Pedro 3:10, hindi mo pwedeng ipailalim yung Diyos sa kalendaryo. Kaya ang katuparan, yung pagpapahinga at pagtatrabaho, o Lunes, nagbilang, o Sabado, ika-6, ikapito, sa Diyos, Linggo. Okay. So kasi ang topic lang naman natin, napakasimple eh. Sabat ay Sabado. Okay. Ito dito sa internet, Google. Sabat, English, sa Spanish ay Sabado. Sumasangayon ka ba rito? Sumasangayon nga ako kasi nga Spanish turns derived to Sabat na Sabado. Pero ang original niyan, Saturday sa Latin, Days of Saturn. Days of Saturn, yan ang original niyan. Doon tayo sa etymology. Kailan lang Spanish at Tagalog? Lokal na lokal, pati nga English, kailan lang eh. Days of Saturn yan, ibig sabihin, belonging to the Satan. Kayo ang belonging to the Satan. Sa Genesis, hindi kalendaryo dyan sa Genesis. Mateo 17, 22, 23, hindi belong sa kalendaryo ang prophecy ng Diyos. Walang kalendaryo. Okay. So, sinabi mo ngayon na origin ng Saturday ay kay Rifan o kay Moloch? Kay Rifan. Yun ay pangalan, di ba, Saturday, na 7th day. Alin ang una, base sa Biblia, alin ang una na pangalan sa 7th day? Sabat o Saturday? Ano na una? Ulitin mo bro, yung sabi mo? Ako na saan? Ang sabi mo kasi na ang Saturday na 7th day ay nag-origin kay Moloch o Rifan. Before it was named Saturday, di ba nauna yung Sabat na ang Panginoon mismo ang tumawag nito? Nauna yung Sabat pero hindi kalendaryo. Walang kalendaryo dyan, wala yung method nyo. Ang method dyan, kapahingahan, pagtatrabaho. Hindi sinabing bilangin mo yung kalendaryo. Eh kayo, binilang yung kalendaryo, nagtrabaho kayo 5 araw. Pagdating ng ika-6, nag-belongings to the Satan kayo. Yung ikapito, nagtrabaho kayo. Baliktad. Okay. Pero yung Sabado, kasi sinasang-ayunan mo kanina, ang Sabat ay Sabado. Ulitin ko lang kasi medyo patas-atas eh. Okay. Itong Sabado na sinasang-ayunan mo na translation from English to Spanish. Ang Sabado bang ito ay 7th day? 7th day ng mga Hudyo-Hudyuhan. Kademonyo pa rin. Ganyan sa pahayag 2.9, pahayag 3.9. Sinagoga ni Saturno. Ngayon, Sabat din yung Levitico 23:39. Levitico 23:39. Bro, pwede request na. Time na. Nabitin eh.
Time na bro, time na. Okay, so dyan, running time yan. Oh, yeah. So dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first stage ng ating debate. Shoutout muna kay Dudes Hermanes sa YouTube channel. Sus, itong si Edwell kawawa naman. Shoutout din kay Ronaldo Codog Romo. Tapos na kung laban at umamin na ang negative. Shoutout din kay Pastor Rian Puentes. Hala, S, Satanic, D, Doctrine, A, Advocate. Shoutout din kay Jeng Jeng. Ayon sa Biblia, ang araw ng Sabat ay tinakda ng Diyos para sa mga Israelita noong panahon ng Lumang Tipan. Exodus 20 verse 8, Deuteronomy 5. Ayan, mahaba siya. Shoutout din kay Ronaldo Romo. Ano pa pinaglalaban ng mga CFD sa Sabat? Tapon og na gani ang mga libro na ginawa ng mga RCC mismo na nagsasabi na ang ikapitong araw, Sabado. Gawa-gawa kayo ng libro, ayaw nyo namang sundin. Shoutout din kay Nievek. Kawawa ang STA sa topic na to, paggamit ng etymology. Ito yung kanina. At dako tayo mga kapatid sa ating rebuttal. Siyempre, Brother Edwell, 10 minutes. Your time start now. Okay, thank you very much. Thank you very much mga kapatid. Ang ating pong paksa ay patunayan ko na ang Sabat ay Sabado. Ilan naman Ngunit wala naman tayong dapat pang ipaglaban mga kaibigan. Kasi inaamin niya na rin na nauna yung Sabat kaysa Saturday. Kaya hindi niya pwedeng ipilit sa atin na tayo sumasamba kay Moloch, kay Rifan, kung sino mang mga Diyos-Diyos o kay Saturn. Di ba? So, hindi niya. Kasi before the 70 was named Saturday, there is already a name, Sabbath, and it is God who named it. Ang Diyos mismo ang nagbigay ng pangalan nito, Brother Jack Paulo. Kaya, sa Diyos tayo maniwala. Kung ako maniwala ko sa Diyos, anong tawag yan? Sabbath day. Sabbath. But in the seventh day is Sabbath for the Lord your God. Bago sabihin mong hindi belong to God ang Sabbath, huli lang, ito ay tinawag na Saturday. Ito, sabi rito who named the days of the week? Sabi rito sa Google, Wikipedia, who named the days of the week? The Romans had observed the same 7 celestial bodies as the Babylonians, and they decided to name the days of the week after the gods and goddess associated with them. The Romans provided the Latin basis for the name of its day. Kailan? Sa panahon lang ng mga Romans at Babylonians, nagkaroon ng Saturday. Kailan lang ba ang Romano? Kailan lang ba ang Babylonia? It's 605 BC. 605 BC. Kailan ang Romano? 168 BC. Base po sa history mga kaibigan. Ngayon yun ang ididikin mo sa amin, Mr. John Paulo. Sa Biblia kami naniwala. Genesis in the creation ay tinawag na ng Diyos ang Sabbath day ay Shabbat. Pamahinga. Pwede din sa amin. Bago lang yung Saturday. Kayo mga Romano ang nagpangalan nito. Mga Norse mythology. Na ito Saturday bago sisirain nyo. O sino din ang nagtawag nito na Sunday? Kayo din. Sapagat it is dedicated to the sun God. Kaya malabo kaibigan, no? Before it was called Saturday. Kaya tanong mo kanina etymology na Saturday, gusto mong ipitin ako doon. Kailan? Alerto tayo, bro. Magaling man ang matsing na Sunday at ikaw yun. Kaya di mo kami mga kaibigan. At yung reckoning, yung sinabi mo kanina, ilang oras ba meron sa Biblia isang araw? Ito po, meron talata. Anyway, nireview ko naman kanina Ito po, dito po sa Juan. Yes. Juan 11:9. Ito po
Juan 11:9 sinabi rito, sumagot sa Jesus, hindi baga may araw? Okay. Sumagot si Jesus, hindi baga ang araw ay may 12 oras? O baga ang daylight, ang bahagi ng araw, liwanag, ay merong 12 hours. O, 12 hours din. Bago sa gabi, simple 12 hours din. Kaya 24 hours din, mga kaibigan, sa Biblia. Okay? So, mga kaibigan, yung pasinungalingan niya, no? Na ang Sabat ay Lord's Day, Linggo, hindi po, no? Hindi po yan totoo. Always, inamin niya kanina na ang translation English to Spanish ay Sabado. Inamin niya naman. Ano pa dito? Di wala na. Tapos na. Game over na tayo. Inamin niya, bago inulit ko pagtanong kaibigan, ito bang Sabado sa Spanish? Ito bang ay 7th day? Yes naman sagot niyan. So no more. Wala na po mga kaibigan. Tapos na ang debate. Tapos na po ang laban. Yeah? Ngayon, ipinapasok niya yung sa Leviticus 23. No? Leviticus 23, 39. Hindi po yung 7th day. Ha? Eto, reviewin na natin mga kaibigan para sa kaliwanagan ng mga nakikinig. No? 23:39 ng Leviticus. Etong sabi mga kaibigan eto gayon may sa ika-labing araw ng ika-7 buwan. Ibig sabihin, hindi ang 7th day. 15th day. Oh, the 7th month. Doon magbilang ng unang araw, pangalawang araw, hanggang sa 7 araw at 8 araw, magpahinga. Hindi po 7th day, hindi po yung topic natin. Kumbaga, si Mr. Paulo ay barking the wrong tree. Sabat po, ang pinatunan natin, 7th day Sabbath, Sabado yan. Barking the wrong tree, mga kaibigan. So, alam niyo po, napaka-easy na po ang debate na ito, mga kaibigan. Sa Sabat ay Sabado, inamin niya. Ang Sabat ay 7th day, inamin niya. Tapos na. Kaya mga kaibigan, okay, magdagdag lang po tayo for the sake of time kasi meron pa naman tayong oras. Okay. Dagdagan po natin dito, mga kaibigan. Ulitin ko po yung si Pablo. Si Pablo. Na nagsasabat si Pablo, no? Kasi maraming mga paniniwala na kaya si Pablo na obligang magsasabat kasi doon sila sa sinagoga, no? Doon sila sa sinagoga. Pero walang sinagoga. Dumating ang Sabat, no? Dumating ang Sabat. Nagsasabat pa rin ba si Pablo? Ulitin po natin mga kaibigan. Eto, 16:30 ng gawa. Sabi rito, at ng araw ng Sabat ay tanda ba? At ng araw ng Sabat ay nagsilabas kami sa labas ng pintuan sa tabi ng ilog. Anong araw yun? Araw ng Sabat. Nasilabas sila doon sa ilog. Bakit? Doon sila masasabat upang sila ay makapanalangin, mga kaibigan. Ang panalangin pagsamba ba? Opo Siyempre sa panalangin may pagsamba ka, Our Father which art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. Yan may papuri, pagsamba mga kapatid sa Panginoon. Ang panalangin. Anong araw? Araw ng Sabat, mga kaibigan. At ang Sabat ay Sabado. Sinabi ko kanina na masyadong magaan yung paksa di ba? Dapat binibigat-bigatan yung paksa Kaya so, hanggang doon naman tayo, mga kaibigan. Nabalikan po natin yung sabi niyang Lord's Day, Kyriake. Lord's Day. Ay, ang dami tayong matalatan. Ang Lord's Day ay Sabat din, hindi linggo. Basahin natin ang Matthew. Sabi, Matthew 2. Okay, pwedeng sa Lucas. Marcos. Marcos 2:28. Okay. Anong araw ba ang inangkin ni Kristo na araw niya? Inangkin niya ba ang linggo? Hindi.
Alin natin sa 27 muna, basahin po natin, Marcos 2:27. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. Kailan ginawa ang Sabat? Creation. Sapagkat walang nagawa after ng creation. Di ba walang nagawa? Kaya lahat ng ginawa doon sa creation. Ang Sabat ginawa doon sa creation para sa tao. Talagang Mendioso. Kaya, ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. Pag ikaw ang Panginoon, sa'yo yun. Panginoon ka ng, Panginoon ka ng asong yung mga sikat na German Shepherd. Ikaw ang Panginoon. Ibig sabihin, yung aso na yan, ikaw Panginoon. Now, ang araw na ang Diyos ang Panginoon, Sabat, kaya ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. Therefore, the day of the Lord is Sabat. Brother Rush, may request ako, tag 10 minutes kami. Kasi, Hindi. alam, 7 minutes sa lang. question. 7 minutes lang. Okay, 7 minutes bro. Second cross. Dito pwede nang itanong ang lahat. Your time starts. Alright. So sabi mo, pumasok si Paul sa sinagoga at nangatwiran. Aware ka ba sa turo ni St. Paul at katwiran ni St. Paul patungkol sa pagsamba ng mga Hudyo? Sino ang sinasamba ng mga Hudyo ayon kay St. Paul tuwing nagsasabat sila sa sinagoga? Sino ang sinasamba nila? Mga demonyo, sila Satanas, o ang Diyos ayon sa turo ni St. Paul? Siyempre, ang Diyos ang sinasamba nila. Ang Diyos mismo nag-utos eh. Ang Diyos mismo nag-utos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Sapagkat sa 6 na araw, nilikha pang langit at lupa. Ibig sabihin, kilalanin mo ang may lalang kung nangilin ka ng araw ng Sabat. Unang Korinto 18, tignan ninyo ang bayang Israel. Hindi ba't ang mga kumakain ng mga handog ay mga kabahagi ng dambana? Ano gayon ang mga aking sinasabi na mga handog sa Diyos-Diyosan ay may kabuluhan o ang Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Hindi sinasabi ko ang mga bagay na inihandog sa mga pagano sa kanilang mga inihandog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Hindi ko ibig kayo makisama sa mga demonyo. Anong sabi? Diba, letra por letra na sa mga demonyo at hindi sa Diyos? Tanggap mo ba yan? Yes or no? No. Hindi yan sa pagsamba. Paghandog sa demonyo. Kaya sa demonyo yun. Kaya mo eh. No. Sunod na tanong. Aware ka ba na yung salitang karyaki derive yan galing yung salitang Saturday ay Sunday? Aware ka ba doon? Sunday or belonging to the Lord? Mali yan. Ang Sunday, araw ng araw yan. Hindi yan Lord's Day. Ang Sunday. Okay. Ang Lord's Day, Sabat eh. 4. Ay, alas 4? So, meron akong ipapakita dito. Tanggap mo ba to? Karyaki, ibig sabihin Sunday, tanggap mo ba yan? Google Translator lang yan. Karyaki, Sunday, tanggap mo? Okay. Hindi ko tanggap yan eh. Kasi, mas priority ang Biblia. Ang Biblia ang priority ko na the Sabbath, the Lord, the Son of Man is Lord of the Sabbath. Therefore, the Lord's Day is Sabbath. Aware ka din ba na ayon sa turo ni Saint John naman na sumamba ng araw ng Sabat na ang mga taong nagpapakahudyo or gumagamit ng doktrina ng Hudyo or Hudyo-Hudyuhan sa demonyo din. Pahayag 2:9, letra po letra. Tanggap mo, hindi mo tanggap? Hindi ko tanggap, hindi namin tanggap ang Adventismo. Kasi kami ay idinugtong sa tunay na olibo. Kung kaya, ang aral ng mga Hudyo na lang kami. Kami po ay nakikilakip sa bayan ng Diyos, hindi kami nag-Hudyo-Hudyuhan. Okay, alam mo ba na sa Satanic Bible, page 1, sa Satanic Bible sa unang paragraph na hypocrisy ang pagsamba ng mga Kristiyano sa araw ng Sunday at pagkakasala naman sa araw ng Saturday? Aware ka ba doon sa Satanic Bible o aral ng mga satanista? Aware ka ba doon? Yes or no?
Ay, aware tayo dyan, pero hindi namin tinatanggap yan kasi Bible na satanic eh. Ba't ka mag-aral dyan? Ang inaral namin Bible eh. Sapat sa Biblia. Ang pinag-aralan, hindi yung satanic Bible eh. Di ba kaparehas nyo ng aral, di ba kaparehas nyo ng aral ang mga satanista na nagkakasala kami or hypocrisy ang pagsamba namin ng linggo at nagkakasala kami kasi hindi kami sumasamba ng Sabado. Di ba kaparehas nyo sila ng aral, yes or no? Hindi ko tanggap yan bro eh. Kasi ang pagsamba talaga sa Sabado ay para sa manlalangap. Objection, Mr. Moderator. Anong objection natin? Yes or no? Ayun sa yes or no pala, mauna. Brother Edwell, ready ka na bang mamili or mag-counter-object ka muna? Pakiulit yung tanong niya. Paulit na lang, paulit. Di ba kaparehas nyo yung aral ng mga satanista na ang mga Kristiyano pag sumasamba ng aral ng linggo ay hypocrisy at nagkakasala ng araw ng Sabado? Kaparehas nyo di ba ng aral sila? Yes or no? Yes or no? No. Kasi kami, okay, sumagot Proceed. Kasi kami ay nagsamba sa Diyos sa araw ng Sabat sapagkat ang araw ng Sabat, iyon ang itinakda ng Diyos para sa kanyang bayan. At therefore, kami ay nangili ng araw ng Sabat o Sabado sa Espanyol na patunayan ang paksa. Next question. Aware ba kayo na yung binasa kong talata kanina, unang Korinto 10, yung sa mga Israelita, sa demonyo, pero yung kay Kristo, yun yung pagpuputol-putol ng tinapay ng pagsasalo sa talatang 16. Aware ka ba doon na yun ang tinuturo ni St. Paul na belonging to the Lord, pagpuputol-putol ng tinapay? Unang Korinto 10:16, yes or no? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Time stop. Objection. Anong objection? Walang kinalaman sa paksa eh. Yung pagputol-putol ng tinapay. Okay, out of topic daw to. Counter objection? Yes, meron kasi kung basahin ko na lang, Mr. Moderator, ang kopa ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi ba ito ay paikisalo sa dugo ni Kristo, ang tinapay ng ating pinagputol-putol? Hindi ba ito paikisalo, belonging to the Lord, sa katawan ni Kristo? Okay. Lord's Day tayo eh. Ito yung Sunday na pagdiriwang ng Catholic Church. Okay. Putol-putol ng tinapay. Okay, so mag-decide muna ako dito ha. Dito kasi sa patungkol dito sa topic natin, this is doon lang sa Sabado bro ba? So naiintindihan ko naman yung gusto mong ipahiwatig dito patungkol dito sa pagpuputol-putol, pero tinitake ko to as a out of topic ha. So proceed ka bro sa another question. Alright. Aware ka ba na yung belongings to the Lord, John 6:52, iyan yung mananatili sa akin, yung salitang term na mananatili sa akin. Di ba iyan yung belonging to the Lord? Yes or no? Yes, so yung sa Panginoon manatili sa Kanya. Pero yung tanim na hindi ang Ama ang nagtanim, bubunutin yan. Kaya, ang belongs to the Lord, Sabat, mananatili nga yan eh, hanggang sa bagong langit bagong lupa eh. Ang Sabat na Sabado, manatili hanggang sa bagong langit bagong lupa. Naniwala tayo. Next question. So, sabi doon, yung mananatili sa akin at ako'y sa Kanya, di ba ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo? Di ba iyon yun? Siya mananatili sa akin at ako'y sa Kanya. Pagpuputol-putol ba ng tinapay yun? Yes or no? Yes or no? Yes, pagpuputol-putol ng tinapay yun eh. Gumagawa din na kami. Meron kaming Santa Cena eh. Santa Cena. Banal na hapunan. Meron din kaming ginagawa niyan, brother, Jan Paul eh. Time. Okay, so time na bro. So dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross. Dako tayo sa negative rebuttal. Brother John Paulo, your time start. Set ko lang yung time mo. Now bro. So bigyan ko kayo ng illustration dito, no? Ayan. Rebuttal na, no? Kasi re-rebuttal ko naman din dito. Bro, Banat, pakilakihan mo ito ha. So wala kong notes, so wala. So ito. Una sa lahat, yung salitang Sabat, hindi lang yan belong sa Saturday.
Bilong din yan sa Levitico, dito na lang yung sinulat ko kanina, bilong din yan sa Levitico 23:39 na una at ikawalong araw ay Sabat. So, tabla na. Sabat din to, Sabat din yung sa ano. Ang problema, sa Hebreo 4:4 hanggang 7, inalis yung ikapito na Sabat ng mga Hudyo. Anong natira? Una at ikawalo, katuparan, Revelation 1:10, Koryaki Hemera, nang ibig sabihin ay Sunday or Days Dominica belonging to the Lord. Ano yung belonging to the Lord? No, pagpuputol-putol ng tinapay or pagsasalo sa katawan at dugo ni Kristo. Oh. Pag sinabing belonging to the Lord, yan o, ang uminom ng kanya ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking naman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan sa bumuli kong bubuhay sa huling araw, sapagkat ang kumakain ng aking naman at uminom ng aking dugo, no, ay ako'y mananatili sa akin at ako'y sa kanya. Ito yung belonging to the Lord. Ano to? Sunday to. Ganyan mag-stand, simple lang. Ikaw, Gawa 20, talatang 7. Pagpuputol-putol ng tinapay, ayaw niya pumunta sa pagpuputol-putol ng tinapay. Nang unang araw ng Sanlinggo, nang kami ay nagtitipon, habang nagpuputol-putol ng tinapay, unang araw ng Sanlinggo. Ano to? Na tinuturo ni St. Paul na ayaw pakinggan ng mga Hudyo. Ito yung pakikisalo kay Kristo. Act of worship. Oh, act of worship. Oh. Ang kopa, ano? Ako nagsalita sa tulad ng mga marurunong, ano? Ang kopa ng pagpapala na pinagpapala, hindi ba ito ang pakikisalo sa dugo ni Kristo at ang tinapay ng pagpuputol-putol? Oh? Hindi ba ito yung pakikisalo sa katawan ni Kristo? Oh, yung mga Israelita, sumamba na sa Diyos-Diyosan sa Old Testament, kaya nagkasala sila. Ano yung sinasamba nila? Hindi sa Diyos, kundi sa mga demonyo. Tapos puro ka denying the facts. Dininay mo na yung mga satanista, kaparehas nyo ng aral. Hindi ko talaga batayan ng aral nyo kasi wala naman kami ganung aral. Kami nga yung inaatake doon kasi kami naman yung sumasamba na araw ng linggo. Ito yung Satanic Bible, oh. Ay, Satanic Bible ko dito. Satanista talaga, bro, eh. Wala kang magagawa, eh. No? Yung sinasabi mong Sabat, tabla na tayo dyan. Ang problema, una at ikalawa, iyan ay hindi inalis. Natira yan, eh. Wala kang mabasa sa New Testament, inalis yung Sabat na una at ikawalo, natira, katuparan yung Lord's Day. Kasi hindi naman lahat ng, ito yung Satanic Bible ko, check nyo dyan. Ayan, no? Satanic ko, yan si Saturno, yan, no? Sa demonyo, no? Hindi ko na kailangan talo nito, talon-talo na, no? Again, hindi porket may nabasa kang ikawalo dyan, tatapat na kagad ng kalendaryo. Tandaan natin anong sabi ng prophecy dito sa Mateo 17:22-23. Sabi dito, no? At ng ikatlong araw, siya'y muling bubuhayin. Ito bang ikatlong araw dito, nakapailalim ba ito sa kalendaryo? Hindi po. Hindi ito bilong sa kalendaryo kasi ang kalendaryo na binabatayan ng mga SDA, Linggo, Lunes, Martes, hindi naman Martes na buhay si Kristo, eh. Linggo, una. So hindi porkit meron ka mabilang ikatlo, ikawalo, ikapito, magbibilang ka ng kalendaryo. Pinailalim nyo yung aral ng Diyos sa kalendaryo. Pati doon sa Genesis, kalendaryo natin yun. Sa Genesis, wala pa kalendaryo doon, eh. Diyos nga nagpahingad, ibig sabihin, belonging to the Lord yun. Salvation yun, eh. Ano ba yung belonging to the Lord? Puputol-putol ng tinapay. Sabi ni St. Paul, ay kaya nga si St. Paul nangangatwiran sa araw ng mga Hudyo. Ibig sabihin, tutulo siya, nangatwiran. Hindi naman sinabing nagsabat si St. Paul sa mga Hudyo. Ibig sabihin mo, naka-inline na si St. Paul sa Hudyo. Mahiya ka naman kay St. Paul, pambira ka. Si St. Paul, naka-align siya sa Sunday. Gawa 20 talatang 7 again. Ulitin ko to, ha. Ito yung mga talata. Gawa 20 talatang 7, pagpuputol-putol ng tinapay, yun yung belonging to the Lord. Dun sa Revelation 1:10, yun yung mananatili sa akin sa John 6, pagpuputol-putol ng tinapay.
at sa pagpapala at pakikisalo sa Panginoon, pagpuputol-putol pa rin ng tinapay. Unang Korinto 10:16 hanggang 17. Pag sinuway nyo, 18, 19, 20, pakikisalo sa demonyo. Hindi nyo na kaya tutulad sa Satanic Bible. Etymology ng Saturday ay Saturno Satanas. Ang etymology ng Sunday ay Deus Dominica, belonging to the Lord. No? At iyan ay hindi iyan basta-basta kasi nung andal, iyan ay realidad, iyan ay nag-i-exist. Huwag kayong hypocrisy. Gumagamit kayo ng kalendaryo namin. Palabas ko sa iyo yung Sabat-Sabat, Adventist calendar. Walang ganyan. Kayo-kayo lang yan eh. Walang 70s calendar. Mayroon kayong kalendaryo, bigay ng Water District. Meron dyan Saturday, kasi English tayo dito, Inglesero mga Pinoy. Sumasama kayo sa araw ni Saturno, kasi mo tanggi. Kasi Sabat. Di naman Sabat, Sabado. Sabado English, Saturday. Made from America kayo, Saturday. Ngayon, itatanggil mo na yung Saturday. Sa mga book ni Ellen G. White, di ba Saturday nakalagay doon? Ako, napamalian mo ko, ilatag ko na yan. Ibinigay kong argument na yan. Kahit sino dito sa SDA, hindi nyo na ako kayang pamalian. Kaya nga, nung unang drenowing o pininta ng mga satanista, sino? Si Baphomet, si Satanas, si Saturno, si Moloch, ang tawag doon, Shabbatic Goat. Shabbatic Goat ang tawag doon, or araw ni Moloch. Yung goat doon sa Levitico 17:7, demonyong kambing. Dami kong talata eh. Kaya yung Genesis, inline din yan sa una at ikawalo kasi depende yan sa pagbilang ng pagtatrabaho at pagpapahinga. Sa 10 utos nagtrabaho, 6 na araw nagtrabaho, ikapito, ilaan mo sa Diyos. Ganon din ginawa namin, 6 na araw kami nagtrabaho. Yung ikapito, nilaan mo sa Diyos. Yun yung tumapat ng linggo. Pero hindi lahat kasi i-inline mo sa kalendaryo. Mateo 17:22-23, yung ikatlong araw na pagbuhay ni Kristo, hindi naman natapat ng linggo, Lunes, Martes. Biyernes, Sabado, Linggo naman. Hindi nga nakalin sa kalendaryo naman namin ang gamit nyo. Sa kalendaryo namin, belonging to the Satan yan, hindi kami magsasamba niyan. Kasi magsasabihan pa kami ng heretic eh. Sasabihin sa amin ni St. Paul, sa demonyo ginagawa nyo. Di mo rin tanggap sabi ni St. John. Doon sabi, Diyos na nagsabi doon sa Revelation, rekta. Pahayag 2:9, pahayag 3:9. Yung mga nagpapakahudyo, sinagoga ni Satanas. Puno talaga sa demonyo, hindi mo kasi labutan yan, yung mga latagan ko sa latagan mo. Sa akin, pagpuputol-putol ng tinapay, Koryaki Himera, belongings to the Lord. Tapos sa iyo yung latagan ko sa demonyo, hindi mo tinutuulan eh. Hindi ko tanggap yan, Hindi mo tanggap, pero wala kang counter argument, basta hindi mo lang tanggap, denying the facts ka lang. Barking in the wrong tree? Hindi po. Talagang Shabbat naman talaga, ikapito dati sa mga Hudyo. Lahat naman alam yan eh. Ang sabi ko sa iyo, inalis niya sa New Testament. Hebreo 4:5 sa 7, inalis at may natitira. Alin yung natira? Di yung una at ikawalo, Levitico 20:39, sabi doon, Sabat din sa Panginoon. Ang una at ikawalo, over-exaggerated nga kasi sabay sa kalendaryo natin, yung una at ikawalo, Sunday, belonging to the Lord, pagpuputol-putol ng tinapay. Kaya yan ang highest form of worship eh. Pagpuputol-putol ng tinapay, sabi mo, out of topic. Inside the topic, kasi yan ang highest form of worship. Letra po letra. Gawa 20 talatang 7. Hindi mo na kayang tutulan yan. Gawa 20 talatang 7. Pagpuputol-putol ng tinapay, letra po letra. Sunday. Belonging to the Lord's. Pag kayo'y kumain ng laman at uminom ng dugo, siya'y mananatili sa akin at ako'y sa kanya. Belonging to the Lord's Sunday, Deus Dominica. Kung ayaw nyo doon, dinideny nyo o nire-reject nyo yung grace na binibigay ng simbahan tuwing linggo. Anong nangyari? Aral ng Diablo, unang Timoteo. Time na. Okay, so dako tayo sa second cross ng ating affirmative sa negative. Brother Edwell, your time start now, bro. Mr. John Paulo.
masyado mo pinagdiinan na ang Saturday ay sa demonyo. Okay. Ito nakalagay rito sa sa Google ha. The day Saturday was named by the Romans who called it Dies Saturni in the 2nd century. Sa ngayon ka ba na imbento lang pala yung Saturday ng mga Romano? Oo, yan yung sinamba nyo eh. Yung inimbento nila, sinamba nyo Saturday. Hindi kagaya ng Sunday. Deis Dominica, belonging to the Lord. Ang nag-isip niyan, biblical. John 6:52-54. Sino man ang kumain ng aking laban, tumin ng aking dugo, siya'y mananatili sa akin, belonging to the Lord. Deis Dominica. Revelation 1:10 Sunday. Revelation 1:10 Sunday. Letra po letra. Okay. Alin ba ang sinasamba namin? Yung araw na Saturday o yung Panginoon ng Sabbath day? Ang sinamba nyo, yung Shabbatic goat, sabi ni St. Paul, kasi kung hindi kayo nagpuputol-putol ng katawan, ay ng tinapay, at uminom ng dugo ni Kristo at katawan ni Kristo, sinasamba nyo, hindi Diyos, demonyo, yung sinamba ng mga pagano, sinamba rin ng mga Israelita kasi nag-alay na rin sila sa mga Diyos-Diyosan. Yun yung kinatuwiran ni Paul sa mga Hudyo nung Sabbath day nila. Iba yung Sabbath day nila, inalis na yun. Tetrapon. So, saan mababasa sa Biblia o saan mang babasahin namin na kami ay sumasamba sa araw na Saturday? Ang dami, mga clergy English man yan, at saka sa kalendaryo na ginagamit nyo sa Amerika. Kalendaryo sa Amerika, Gregorian calendar, Saturday yun, ano ka ba? Denying the facts ka, bro? Hindi ba kayo mamamatay ng kalendaryo ng Gregorian calendar? Wala naman kayong kalendaryo, bro. Tamad kayo magawa ng kalendaryo. Kinopya nyo sa amin eh. Yung mga Hudyo, may sariling kalendaryo, hindi nyo kinopya. Sangayon ka ba na ang sinasamba namin ay ang Panginoon ng Sabat? Yes or no? Hindi ako sangayon. Sabi ni St. Paul, hindi siya sangayon sa inyo. Kasi ang pagsamba ay papuputol-putol ng tinapay. Yan niya sa unang Corinto 10:16. At linggo yun, sabi doon sa gawa 10 talatang 7. Ang sinamba nyo, sabi dito, sapagkat hindi sila sa Diyos sumasamba, kundi sa mga demonyo. Letra por letra, unang Corinto 10:21, letra por letra. Okay. Next question. Bakit iniutos ng Diyos na ipangilin ang araw ng Sabat? Anong dahil? Iniutos sa mga Hudyo kasi inutos sa kanila yon. Hindi naman sa amin inutos, hindi kami Hudyo-Hudyuhan. Sa kanila ang una ay 8. Levitico 23:39, nalimutan mo na. Shabbat din yan sa Hebrew. Ngayon, sa New Testament, inalis yung 7 ng mga Hudyo, natira yung una at 8. Yun yung belongings to the Lord. Lumabas Sunday, gawa 20 talatang 7, Revelation 1:10. Letra po letra. Ba't yan yung letra po letra? Eto. Exodus 20 talatang 8 at 11. 6 na araw, okay. 8 pala. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Talatang 11. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon at nagpahinga sa 7 araw. Ano ang dahil? Base sa binasa ko, kapatid, bakit inuutos ng Diyos na ipangilin ang araw ng Sabat na 7? Kasi yun yung salvation. Yun yung po sinabing rest, paradise, salvation. At ang rest ngayon at ang salvation, yun yung pagpuputol-putol ng tinapay. Doon yung sa John 6 at unang Corinto 10 at Acts 20:7, yun yung belongings to the Lord. Kaya 6 na araw kami nagtrabaho. Yung 7, pinagputol-putol namin ng tinapay para kami maligtas. Yun yung rest day at nagpahinga ang Diyos. Paradise yun, rest, kaligtasan yun. Hebreo 4:4-5-7. Hindi kayo nakapasok dun. Yung mga nasa unang balita, pinupyan nyo, hindi sila nakapasok, okay. Pinupyan nyo. Sa talatang 11, ano ang ipinalabas dito? Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat.
Ano ang ipinalabas dito bro sa talatang ito? Nagtatrabaho. Pag sa trabaho natin, reflection sa tao. Ngayon, nagtrabaho kami, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, 6 na araw kami nagtrabaho. Hindi kapito, nilaan namin sa Diyos kasi hindi lahat ng utos, ipapailalim mo sa kalendaryo. 6 na araw din kami nagtrabaho, kapito sa Diyos. Wala nga kung pasok na linggo. Hindi walang kalendaryo dyan, hindi sinabi, bilangin mo yung kalendaryo, 6 na araw sa kalendaryo, yung ikapito sa kalendaryo, sa Diyos. Okay. Bro, Sa talatang ito, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa. Ipinahiwatig ba dito na makilala natin, kilalanin natin ang may lalang ng langit at lupa? Yes or no? yes, kilalanin natin si Kristo. Siya mananatili sa akin at ako'y sa Kanya. Bumuli ko kayong bubuhay sa huling panahon. John 6:40 to 55. Ano yung pagtuparan? Sunday, gawa 20 talatang 7, pagpuputol-putol ng tinapay. Linggo, hindi Sabado. Kaya hindi kayo bilungin ko na Lord. Okay, thank you very much sa sagot. So, ito ay pagkilala sa may lalang ng langit at lupa. At ito ay ikinapit sa pang-7 araw na Sabat, yes or no? Yes, ikinapit sa pang-7 araw ng Sabat. Ano yung Sabat ng mga Kristiyano? Belonging to the Lord, Deus Dominica. Ikapito yan sa pagbilang ng pagtatrabaho at pagpapahinga. Hindi sinabing bilangin kalendaryo. Hindi naman lahat bilong sa kalendaryo. Yung 3 araw na pagkabuhay ni Kristo, prophecy, ilang beses pinon sa Bible, hindi naka-andyan sa Biblia, Mateo 17:20, 23. Okay. Salamat naman at inaamin mo na ang Sabat na mayroong ikinapit sa pagkilala sa may lalang ng langit at lupa ay 7th day. Ngayon bro, ang Sabat ba ay Sabat? Saya. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second stage ng debate. Dako tayo sa ating final conclusion. Mauna ang negative dito mag-conclude. Brother Boy, letra bilang negatibo ng Sabat ng mga Christian ay Sabado. Your time start now. So, ang ginagawa nito, inaamin mo ba? Kasi tinanggap ko, kasi pinutol niya. Sabi ko, yes, sa mga Hudyo at pinalitan niya sa New Testament, Hebreo 4:4-5-6-7. Pinutol. Tapos nag-conclude, tinanggap ko na. Lahat naman ng Kristiyano alam na sa Saturday, Sabbath yung mga Hudyo. At yung Saturday, Sabbath, hindi na belonging to the Lord. Belonging to the Satan na, kinopya nyo. Kaya nga nagkasala sila. Hebreo 4:4-5. Ang dami kong talata. Ikaw, kulang talata mo. Nagulat ka sa stand ko, no? Hindi mo natutulan sa Satanic Bible. Kaparehas nyo ng aral yung mga satanista. Yung etymology na salitang Saturday, kinopya nyo. Galing sa pagano. Dinedicate nila sa Diyos nila sa pagano. Sa amin, Sunday, Deus Dominica. O, kita mo, hindi, umamin ka na galing sa pagano aral niya Saturday. Kahit Hudyo, sinabi ni St. Paul, once na hindi ka na makisalo sa kopa ng Panginoon, nakikisalo ka na sa hapag ng mga demonyo. Unang Korinto 10:20. Hindi mo pwedeng paghaluin ng liwanag at kadiliman, sabi ni St. Paul. Kung kapares nyo ng aral ng mga Hudyo, Hudyo-Hudyuhan. Kung kapares nyo ng aral ng mga satanista, Saturnist day kayo, the days of Saturn, hindi nilabutan stand ko. Wala makakatulong sa stand mo kahit sino. Kahit sino ano. So talo na kayo. Ang ganda na natag ko, dahil ako pa nag-affirmative dito, sa akin connect eh. O, yung Old Testament, yung Genesis, hindi under sa Biblia, so pwede yung Sunday dyan. Kasi sa New Testament, ikapito rin naman yung Sunday pag nagtrabaho ka ng start ng Lunes. Diba? O ngayon, yung meron ba nakasulat kalendaryo sa 10 utos? Wala rin. So, mula nakasulat sa kalendaryo sa 10 utos, ang utos lang sa 10 utos, 6 na araw ka magtrabaho. Isinunod namin 6 na araw kami nagtrabaho. Kayo hindi nyo sinunod sa bansang Pilipinas. 5 araw lang kayo nagtrabaho. Tamad kayo. Yung ika-6 na Sabado, nagpahinga kayo. Yung ikapito, hindi nyo pa inilaan sa Diyos. Iyon yung belongings to the Lord. Wala kayong puputol-putol ng tinapay. Isang beses nyo lang sa isang taon ginagawa yan. Hindi ko alam kung paano nyo ginagawa yan, pero nung pupunta ako sa mga Protestant, wala namang ganyan. Bihira nyo ginagawa yan. Iyon yung Sunday, gawa 20 talatang 7, puputol-putol ng tinapay. Ano yun, sabi ni St. Paul, yun yung belongings to the Lord, Deus Dominica, Kuriaki Himera, Revelation 1:10. Ang dami mong talatang binigay, hindi mo pinuntahan. Lahat ng talata mo, pinupuntahan ko. Meron ka ako sa Satanic Bible na naka-inline sa aral nyo. Bakit? Wala na kasi akong mahanap dito sa Bible
nasa abat ng Saturday ng mga Kristiyano. Nagpunta na sa Satanic Bible. Meron doon, no? Sinasabi ng mga Satanista, pag nag-worship ka ng Sunday, hypocrisy at nagkakasala ka ng Saturday, inline sa aral nyo, aral ng demonyo. Unang Timoteo 4:1 hanggang 2, nagbabawal kayo ng Eucharist, aral ng demonyo. Ganyan ang ginawa ng mga Hudyo. Andiyan yan sa Lucas 11:52. Yung mga gustong pumasok sa Panginoon, hinarangan nila. Ang dami kong talata dito actually. At maghapon tayo magdebate dito, papaulan na natin ng talata, no? Iba na to, no? O alam mo yung argument ko, ganyan kabigat. O Koryaki Himera, Sunday, letra po letra sa Google Translator. Yung Saturday kay Satanas, kay Saturno, kay Moloch. Ganun na rin yung mga Hudyo kasi ayaw nila ng belongings to the Lord. Gusto na nila kay Satanas, kay Saturno. Binulog din sila ng Diyos ng Sunday Butan. 2 Korinto 4:4. Durog talaga SDA sa akin. Dami kong talata. Namnamin nyo yung mga talata ko na yan. Pati yung argument ko. Yung form of argument ko, hindi nyo kayang gibain. Irrefutable yan. Deis Dominica, Sunday, pagpuputol-putol ng tinapay, naka-inline sa Sunday, gawa 20 talatang 7. Lahat ng argument ko, hindi nyo kayang gibain yan kahit sino. No? Last 1 minute na lang to again. Lahat ng mga SDA, pag-aralan nyo itong debate na to, isulat nyo lahat ng talatang binigay ko. Tignan nyo kung gaano kabigat yan. At try nyo gibain kasi yung sa inyo, dinurog ko na ngayon. Durog-durog na. Nabibigat ng mga argument ko dito. Hindi ko tanggap yan, hindi ko tanggap yan, hindi ko tanggap yan. Yung mga piling Hudyo-Hudyo-Hudyo, sinagoga ni Satanas. Ako ba may sabi? Ba't hindi mo tanggap? Salita ng Diyos yan eh. Diyos ang nagsabi niyan, hindi ako. Yung piling Hudyo, hindi naman Hudyo. Sinagoga ni Satanas nga, hindi nga ako. Hindi nga makapagpabanal ang mga ng alay at handog ng mga ginagawa ng mga Hudyo. Hinaharangan nila yung gustong pumasok sa Panginoon. Gusto nila Saturday na Saturday, sa Diablo naman pala. Kayo Saturday kayo, hindi sa Hudyo. Saan? Saan nyo sa inyo? Sa pagano. Dinamin sa pagano. Kanino? Kay Satanas, kay Lucifer. Time. Halo na kayo. Okay, so dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative. Ang Sabat ng mga Christian ay Sabado. Brother Edwell, your time start now. Okay, thank you very much. So mga kaibigan, thank you very much sa inyong patuloy na pakinig. So ang debating ito ay hindi tayo pinapag-isa. Ang paksa naman natin ay Sabat is Sabado. At inamin niya man kanina na ang Sabado ay 7th day. Di ba? Wala na. Wala na. Ngayon ito, sasagutin natin konti yung kanyang mga paratang. Ipinaratang niya na tayo daw ay nag-ingat. Ang aral natin ay kapareho daw ng Satanism. Nako, saan ba tayo bumabase ng ating aral? Di ba sa Biblia? Sabi niya, kapareho daw ng Satanism. Ito na lang Mr. John Paul, Paulo. Masyadong, sabi mo, paulanan mo ako ng maraming talata. Quitis Quitis. Sabihin mo na ang aral namin na katulad ng aral ng Satanism. Kailan ba ang Satanism, The Satanic Bible is a collection of essays, observations, and rituals published by Anton LaVey in 1969. Ipareho mo? Ano pa naman? Uy, ano ka? Hello? Wala Quitis, bro. Quitis. Quitis lang yung pinapasabog mo Sa Bible kami nagbabase ng aral namin na 7th day and Sabbath to the Lord. Eto naman, etong Saturday na pinagpilitan mo, paratang mo pa rin The day Saturday, sa Google ito nila. The day Saturday was named by Romans who called it Dies Saturni. Okay, Saturn's Day. In the 2nd century Christian era, honoring the planet Saturn and its associated God. Sino ang nagbansag nito na Saturday? Romano Itong si Paulo, Romano to Para sirain niya ang 7th day ng Panginoon. Delikado yan, Brother Paulo.
Banal na araw sa Panginoon, ipinagpahinga, binasbasan, pinagpala niya, sisirain mo, gawin mong araw ng demonyo. Sino gumawa dito? Mga Romano. Romano ka rin Mr. Paulo. Maaawa ka naman sa sarili mo, kikilabutan ka naman sana. Di ba? So, mga kapatid, kailan naging Saturday ang 7th day? Tinawag ito, this is the 2nd century, mga kaibigan. 2nd century. Kasi po, wala pong Saturday na pangalan sa days of the week sa panahon ng Biblia. Sandali medyo maubong na ako, Master Garcia. May lagnat tayo. So, yung mga kaibigan, medyo yung lagnat tutuloy. So, hindi mo pwedeng ipagpilitan Ang Biblia ay wala pong pinapangalan mula una hanggang pang-anim ang pang-anim meron, araw ng paghanda. Ang pang-pito ay Sabat Bago palitan nyo ng Saturday, bago iidiin mo araw ni Saturno, demonyo, ni Molek, ni Ripan, wala na, meron na kami, naniwala na kami sa Panginoon, hindi kami naniwala sa aklat mo, Mr. Paulo Hindi kami naniwala sa paliwanag mo sa Biblia kami nagbabase ng aming aral So, ngayon, wala naman akong dapat pang patunayan dito kasi inamin mo naman na ang Sabat ay Sabado at ang Sabat ay 7th day, wala Okay? At yung Lord's Day, hindi rin po linggo yun Sabi ni Kristo, for the Son of Man is Lord also of the Sabbath. Therefore, what day is the Lord's? Di Sabado. Sabbath, hindi Sunday. Kailan bang Sunday? Kailan bang Sunday? Ayan po din, sa history din po, Google and Bidya, na sa panahon ng March 7, 351, ay Constantine, Emperor, declared that let all courts and justices will be closed on Sunday in Venerable Dies Solis upang igalang ang araw, Sunday. Hindi actually Lord's Day yan, Sunday, araw ng araw Pangalawang araw. Saan i-celebrate ang pangalawang araw? It was celebrated to Monday, Lunes, mga kaibigan. Ibig sabihin, ang lahat ng mga araw ng linggo ay ikinapit. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between Seventh Day Adventist and Roman Catholic Church sa topic na ang Sabat ng mga Christian ay Sabado. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa ating viewers dyan sa YouTube at Facebook. Brother Edwell, pasalamat ka muna bro. Hi, thank you very much, Brother Rasya. Thank you very much din, Brother Paulo, na nagkaroon ng debate. Matagal ako lang debate Thank you very much. Maulit-ulit. At saka salamat sa Panginoon na tayo po ay binigyan ng panahon na maihayag ang katotohanan, mga kapatid. At sana po, maulit-muli, tayo ay magkaroon ng kalusugan at kalakasan patuloy sa paghahayag ng katotohanan. Back to you, Mr. Rasya. Okay, syempre, Brother Boy Letra, salamat bro. Salamat din at nagkaroon ako ng opponent. So hindi kita enemy kundi opponent. Magkalaban lang tayo sa debate pero magkaibigan naman tayo sa tunay na buhay, no? Sa likod ng debate. So sana maulit pa to. I think ito yung pinaka-banding natin bilang magkakaibigan. Kaya tayo nagdidebate kasi magkakaibigan tayo at gusto nating hitakin ng isa't isa at bigyan ng idea para maligtas ng isa't isa. Para sa akin yun yung essence ng debate kasi magkakaibigan tayo. Sana marami rin akong natulungan, no, ng mga hindi lang si Edwell, kundi yung mga nanonood, no. Tignan niyo yung mga nilatag ko, lahat ng argument ko, no, at pag nilay-nilayan niyo, sana makatulong sa inyo. At yun, at pino-promote ko, siyempre, ang promotion ko, magbalik Katoliko na po kayo. Yun po yung pino-promote ko. Pero siyempre, supportahan niyo rin yung aking YouTube channel, Boy Letra, at yun, sana ma-upload ko to sa aking YouTube channel. At Brother Edwell at sa mga iba pang nandito, sana marami pang debate na magdaos dito, no.
So yun lang, Brother Rasha. Maraming salamat sa iyo, bro. Rasha TV gusto rin magpasalamat sa lahat ng sponsor natin at lahat ng laging naniniwala pa din sa atin, at syempre dito din sa paggamit ng platform sa Debaters Convention. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang debatista na nandito si Brother Edwell na talaga naman lumalaban para sa pananampalatayang Seventh-day Adventist, at si Brother Boy Letra na isang Catholic defender talaga. So mga kapatid, pwede nyo akong gamitin as mediator sa yung pag-usap, basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform at dyan din sa mga kondisyon ng ating debater. So maraming salamat sa lahat, pati yung mga tropa natin dito. Nandito si Denmar, si Brother Jose, si Brother Albert, si Brother Marty, mga kapatid. So please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha TV, dahil nandun lahat yung ating mga debate din. At dito din sa aking Facebook, mga kapatid. So maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin, mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas.